Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Alam nyo ba na merong kinakatakutan ng China sa Pilipinas? Ito ang panahon ni Ferdinand Marcos, which is hanggang sa ngayon ay takot pa rin sila dahil merong naiwan si Ferdinand Marcos sa atin mga Pilipino. Ito yung Marcos Doctrine na tinatawag. Dahil sa panahon ni Marcos Sr. ay napakatapang ng kanyang administrasyon, lalo na yung kanyang persona ay talagang matapang at takot ang buong Asia sa kanya dahil sa katapangan na yon. Ano ba itong Marcos Doctrine na ito na kinakatakutan pa rin ng China hanggang sa ngayon? Well, atin malalaman dito sa channel, courtesy video ito ng tinatawag na Have You Ever Wondered channel. Narito ang video atin panoorin. How did the Philippines challenge a superpower and win? Let's dive into the heart of this David and Goliath story. The Philippines, a nation of over 7,000 islands, stood tall against a superpower in the International Court at The Hague. It's a tale of courage, determination, and strategic brilliance, the likes of which are seldom seen on the global stage. The crux of this legal battle lay in the disputed waters of the West Philippine Sea. The Philippines, armed with nothing more than the strength of its legal argument, took on a superpower and against all odds emerged victorious. And the strategic brilliance behind this bold move, it's widely attributed to what is now known as the Marcos Doctrine. The Marcos Doctrine, named after the late Philippine President Ferdinand Marcos, is a remarkable piece of strategic thinking. It posits that the real strength of a nation doesn't just lie in its military might, but also in its geopolitical positioning and diplomatic strategies. Ito mga kababayan, hindi natin to alam pero alam to ng Amerika. Alam ng military sa Amerika ang Marcos Doctrine, pero hindi tayo nakakaalam niyan eh. Kaya nahuhuli talaga tayo. So ito, sabi dito ng ating ka-vlogger ay hindi lang sa hindi lang sa geopolitical positioning lang ang Marcos Doctrine mga kababayan ay hindi lang pala kailangan natin ng military might, kundi kailangan natin ng diplomasiya as a potent weapon in the international court. Kagaya na lamang ng pagpapanalo natin. First round ay talo natin ng China knockdown ng China. Sa first round ng agawan ng teritoryo sa WPS, tayo ang nanalo sa international court. Sa The Hague, yun pa rin yung The Hague kung saan nandun si Digong, ang kumpari ni Xi Jinping. So first round talo ang China iwan ko na lang ngayong second round kung manakdown ba natin sila. Baka manakdown dahil sa lumabas na ngayon ng katotohanan na hindi pala 3 billion yung kanilang population, nasa 1 billion lang. At ang malungkot diyan ay hindi na pala nanganganak yung mga mag-asawa sa China Ayaw na nilang manganak kasi sila hirap na hirap ngayon. At saka legal ang abortion doon, kaya kapag nabuntis ay pwedeng ipa-abort. Kaya ang China ngayon ay isa sa mahina sa itong birth. Ang kanilang birth ngayon ay mas mababa pa kaysa Japan. Kaya lahat nga ng mga sinabi nila na meron daw napakaraming army ang China, hindi yan totoo. Ngayon ay meron na lang daw nasa 3 million, 300 million army ang China. Pero marami pa rin yan mga kababayan. Dami-dami pa yan. Pati nga babae ay tinitraining doon sa China na maging military. So itong tinatawag na Marcos Doctrine ay halos ako nga ngayon ko lang alam kung hindi lang dito sa Have You Ever Wondered channel. Sa kanyang video na ito, dito ko nalalaman na meron pa lang talagang parang doktrina si Ferdinand Marcos. Kaya matapang na tao talaga yun, si Ferdinand Marcos. Kung si Digong ay kamay na bakal, si Marcos ay bakal na na ulo. Yung kay Digong kamay lang
Pero yung kay Marcos ay pati ulo niya bakal eh. Matapang na tao at kinakatakutan sa Asia sa kanyang kapanahunan. Okay, balik tayo dito sa ating ka-vlogger na channel. Have you ever wondered? This doctrine, when applied to the dispute at The Hague, allowed the Philippines to turn the tables on its much larger adversary. By invoking international law and rallying global opinion, the small island nation was able to successfully challenge the territorial claims of a superpower. The reverberations of this victory were felt across the region and beyond. It wasn't just a win for the Philippines, but a win for all small nations standing up to superpowers. It was a powerful statement, reshaping geopolitics in the process. But the strength of the Philippines doesn't just lie in its strategic positioning or legal victories. It has another secret weapon. And this secret weapon, often overlooked, is as potent as it is unique. But what is it? Well, for that you'll have to keep watching. Did you know that there are 12 million overseas Filipino workers spread across the globe? And they are more powerful than any army. You heard that right. 12 million Filipinos who have left their homeland to seek opportunities elsewhere, from the bustling cities of the Middle East to the serene landscapes of Canada and everywhere in between. These overseas Filipino workers, or OFWs as they're commonly known, are a significant economic force. Their remittances, the money they send back home, form a substantial part of the Philippines' economy. In fact, these remittances account for nearly 10% of the country's gross domestic product. So ito na yung GDP natin na tumaas. Ito yung dahilan kung bakit tumaas yung ating GDP or gross domestic products ng year 2024 hanggang sa ngayon 2025. Ito ay dahil sa ating mga unsung heroes, ang tinatawag na mga OFWs, dahil napakarami pala nila. Diba, nasa 12 million OFW dahil sa kanilang remittances. Yun yung parte ng GDP ng Pilipinas. 12% sa remittances ng mga OFW ay napunta sa GDP. Kaya nga pangalawa tayo sa buong 6 ASEAN nation, sa 6 na ASEAN nation ay pangalawa tayo. Nalampasan natin ang number 1. Thailand yata yung number 1 ng 2024, ay tayo yung nag-number 1 ng 2024 and then bumalik tayo ngayon sa pangalawa sa Thailand, at marami tayong nalampasan yan sa 6 ASEAN nation. Imagine niyo ay pang-5 tayo, di ba? So napakagandang yan, success para sa GDP ng Pilipinas. Kaya nga yung ating economic growth ay totoong tumaas year 2024 at bahagyang bumaba ngayong 2025. Pero tayo pa rin ay number 2 sa positioning ng 6 ASEAN countries. Second pa rin tayo sa pinakamayaman sa GDP. Kaya good news ito. Ito rin yung nagbigay ng sa Pilipinas ng parang advantage, at dahil sa mga survey na makikita yan na talagang mataas ang ating ekonomiya, ay medyo respetuhin tayo ng ating mga kapitbahay sa Asia. Hindi katulad noon na talagang nasa pangano lang tayo kasunod tayo sa Vietnam noon ngayon ang Vietnam tumataas na rin ang kanilang GDP, pero mas mataas pa rin tayo sa Vietnam. Minsan nalampasan nga natin ng Indonesia di ba? Mayaman yun. Singapore, nalampasan natin sila ngayong taong 2024. Kaya ito yung napakagandang achievement para sa Pilipinas, at nangyari lang ito sa kapanahonan ni PBBM. Ngayon balikan natin yung Marcos Doctrine. Okay, so dahil nga swerte natin dahil ang ating presidente ay anak talaga ni Ferdinand Marcos, na merong Marcos Doctrine na yan. Kaya yung Marcos Doctrine na yan ay alam din yan ni PBBM. Kaya yun kanyang pinapagana ngayon. Sinusunod niya ang style ng kanyang ama. Maliban na lamang sa martial law,
Hindi nag-declare ng martial law si PBBM kahit medyo marami ng kalaban. So yun lang, medyo mabait talaga si PBBM. Kumpara sa kanyang ama, yun talaga ay kamay na bakal. Yung kay Digong ay kamay na kahoy lang yan eh. Pabakal-bakal lang yung kamay niya eh. Pero kapag hamunin niya ng barilan niya, no, ni Waldy, ang kawal ng demokrasya, di ba, eh, nagtago eh. Yung kamay na bakal niya ay ano lang yun. Sumikat siya doon dahil sa kanyang tinatawag na death squad, Duterte death squad ng Davao. Pero kung wala yun, ay kamay na putik, di ba? Ikumpara ba naman natin yan kay Ferdinand Marcos? Yung ano nga, si Lee Kuan Yew ng Singapore noon, yung Iron Man ng Singapore ay idol niya si Ferdinand Marcos eh. At sa kapanahonan nila nung naging Prime Minister si Lee Kuan Yew at si Ferdinand ay isang presidente rin sa Pilipinas, ay medyo mataas tayo sa Singapore dahil mayaman nga tayo sa ginto eh. Katunayan yan ay yung Asian Bank sa Singapore ay kay Ferdinand Marcos daw yan eh, mga kababayan. Kaya yun ang totoong the man of iron fist, iron will and iron head. Yun si FM, aka Apo Lakay. Okay, tapusin na natin ng video courtesy sa atin ng Have You Ever Wondered? That's an impressive contribution from a group of people who are thousands of miles away from home. But the power of these OFWs doesn't stop at their financial contributions. They are the unsung heroes of the Philippines, serving as global ambassadors for their country. They carry with them the rich culture and the warm spirit of the Filipino people. Ayan, so kayong mga ano dyan, mga kababayan natin sa labas na mga Pilipino, you are the ambassador of the Philippines. At kung ano yung mga ugali niyo dyan, yun yung makikita ng mga tao dyan. Kaya wag niyong gayahin yung mga na-viral video ngayon ng mga OFW na kung ano-anong ginagawa na kalukuhan sa labas. Dahil kayo nga ay ambassador of the Philippines to the world, masisira ang ating dangal niyan, masisira ang pangalan ng Pilipino. Kung mayroong isang Pilipino na magluluko sa labas, ay dawit tayo diyan, masisira ang pangalan ng mga Pilipino. Kaya kahit anuman mangyari ay stay Filipino, kailangan meron tayong high moral, high morality, at huwag tayong magpa-tempted. Huwag tayong magpadala sa mga kung ano-anong pang-ano diyan sa labas, di ba? Pangdaraya, at baka mapunta tayo sa kapahamakan at masisira ang dangal ng mga OFWs na mga Pilipino na kayo pa naman ang ambassador of the Philippines to the world. Alright, napakagandang video nito ng ating kaibigang Have You Ever Wondered channel. Ito yung HWE, make that HYEW. Ang hirap basahin, no? Have you ever wondered? Napakagandang video at ngayon ko lang nalaman yung mga doktrina ni Ferdinand Marcos eh. Talagang napakagaling kasi may pagka-genius kasi. Genius yata yun eh. Kasi pinasaba naman niya ang bar exam ng abogasiya. Naging attorney siya doon sa kulungan eh. Nakulong kasi siya. At doon siya kumuha ng exam, pumasa. At hindi lang pumasa, top notcher sa bar exam sa kanyang panahon, si Ferdinand Marcos. Kaya magaling na utak. Magaling na utak. Genius. Genius na tao yun. Kaya nga kahit Amerika, takot sa kanya. Kaya yung nangyari sa kanya ng mga frame up, yung pagdala sa kanya sa Hawaii, ay alam natin kung sino ang gumawa noon, di ba? Ngayon kaibigan na natin. Pero sa panahon ni Marcos, gagawa kasi siya ng Asian dollar noon. Yun ang kinakasira ng kanyang karira ni FM. Kasi gagawa siya ng Asian dollar eh. Asian dollar, imagine niyo. Tapos back up with trillion of gold bars. Trillion dollars of gold bars. Back up yung ating Asian dollars. Ano mangyari? Di ba bagsak ang dolyar ng Amerika? Kaya yun, pinick up siya ng Amerika, dinala sa Hawaii. Yun ang katotohanan ng EDSA Revolution.
ay ano talaga yon. Nasa likod nun ang Uncle Sam. Si Uncle Sam ang nag-ano niyan eh, kasi natakot sila kay FM kasi meron ngang ginto. And then yung printed money natin na Asian dollar, Philippine dollar, ay back up ng totoong ginto. Kaya anong mangyari sa Amerika? Di ba mga kababayan? Kaya tuloy na ano ang mga gintong yan eh. Kaya nagkaroon ng tinatago yung mga ginto na yan. Dahil kapag may balik yan sa Pilipinas, ay lalo na kapag sa gobyerno ng Pilipinas may balik, ay magiging makapangyarihan sa buong Asya ang Pilipinas, mga kababayan. Alright, ano sa palagay niyo ang bidyong ito? Napakaganda, doktrina ni Ferdinand Marcos. Kinakatakutan pa rin ngayon ng China, kaya hindi tayo nila inaatake. Yan daw ang dahilan. Alright, sabi magpaalam na. Maraming salamat sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.